law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel. Alright, tanan lang mga babae lang ako babasahon. Verse 10, ready? Babae, tanan, basa. For Israel had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel statutes. Alright, tanan lalaki, verse 10, lalaki, tanan, basa, ready? Lalaki, go. And to do it, and to teach in Israel statutes. One more time, everyone should read, basa, tanaw sa inyong Biblia, ready? Dungan. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgment. Pabilin sa pagtindog, Ginoo, mapasalamaton kami sa imong mga pulong. Akong ginaampo o Dios nga samtang magatuon mi sa imong balaan nga pulong, nagahangyo mi sa imong tabang, paghatag ka namo og langit nun nga kaalam, nga masabtan namo kini sa simple nga pamaagi. Bisan pa imong ubos nga alagad, magsaysay ni Amahan, sangkapi sa balaan nga espiritu, nga mga pulong magagula sa akong baba, kini mahimo nga pagbadlong, mahimo nga pagmatuto og panalangin sa matag usa kanamo. Ang dungog, himaya o pagpasalamat o Dios, amo kining itugyan kanimo, pinaagi sa pangalan ni Jesus Kristo among Ginoo manluluwas. Amen. Kalingkot ang tanan, dinhi sa atong gibasa no sa pulong sa Dios. Nasa screen kung wa mo Biblia, palihog lang gyud tan-aw mo sa screen no. Kay importante gyud kayo ang pulong sa Dios dinhi sa simbahan. Ganhi ta dinhi kay nagtuon ta sa Biblia, wa na tay laing tun-an dire. Amen. Pulong sa Dios ang atong pagatun-an dinhi. Ang Biblia nagaingon for Ezra. Kinsa man ni si Ezra? Si Ezra, unsay accomplishment ni Ezra? Anybody? What Ezra had built or built? May idea? Ezra, he was the one that built the temple. Siya ang nag-rebuild sa temple. While Nehemiah build the wall. No? Kining duha. They were from Babylon. Kagawa sila, no? Gikan sila sa 70 years. No? Natanggong sila dito. Nahimo silang ulipon. Paggawas nila, Ezra build the wall. Ezra build the temple, Nehemiah build the wall. So, muna siya si Ezra, siya nag-rebuild sa temple. Kaya ang temple na-collapse, ang temple naguba, na-destroyed. Can you imagine, 70 years na biyaan, and then the enemy came, the enemy burned the temple. So, ang job ni Ezra, mao ang pag-rebuild sa temple. So, dinhi sa pulong sa Dios, giunsa man ni Ezra paghimo. This is a great job. A lot of work. Construction is something major to do. No? Sa mga kabalo og construction, bisan lang maghimo lang kag CR. That's a lot of work, no? Basta construction dako ni nga trabaho. But can you imagine imong i-rebuild ang temple nga na-collapse? Tukuro nimo pag-usab, perting dakuan ni nga trabaho. Believe it or not, Ezra had accomplished in building the temple. Verse 10, here's the reason why. For Ezra had prepared his heart. Amen? Ang rason, things nga ma-accomplish sa atong kinabuhi, even the impossible can be accomplished if we are going to do what Ezra had done. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Amen? Kay giandam ni Ezra yang kasing-kasing sa pagpangita sa balaod sa Dios. And to do it, wa lang niya gipangita, iya pa yung himo. Amen? Gibuhat pa yun niya. And to teach. Human nga nakaplagan ang pulong sa Dios.
Walang niya igo ni nga nakaptagan. Walang niya igo nga gibasa ang pulong sa Dios. Giun sa pagyud niya. And to do it. Gibuhat pagyud niya. Amen? Kung unsa ang nahisulat sa pulong sa Dios. Ingon sa Biblia, dili mag-inom. Ezra did it. Amen? Iyan ang gibuhat. Unya, and to teach in Israel statutes and judgment. Human niya nga gibasa, iyang gitunan, iyang giaplikar sa iyang kinabuhi. Iya pag yung gitudlo. Amen? Lisod naman gani ang pagbasa. Be, Kristohanon. Kinsa sa inyo nagbasa sa pulong sa Dios karong buntag? No, ayaw na lagtaas og kamot. No? Ikaw rin nakabalo kung nagbasa ba ka sa Biblia or wala. Kristohanon, mismo sa pagbasa sa Biblia, busy kay ta, daghan tag trabaho, wa na tay panahon sa pagbasa sa Biblia. Apan Kristohanon, mag-remind ko kaninyo, kung naaman mo'y basahon, pinaka-importante ang pulong sa Dios. Amen? Karong buntag, siguro yun ko, nakabasa mo sa inyong cellphone. Sigurado yun na. Tanaw mo sa inyong cellphone, nagbasa mong mensahe, no? Pero ang pangutana, nakabasa ba ka sa Biblia? Ezra prepared his heart, the Bible says, to seek the law of the Lord. First thing, to seek the law of the Lord. Mao gid iyang trabaho. Iyang pangitaon ang balaod sa Dios, ang Biblia. Human, to do it, application. Di lang kay igo niya gibasa. Gi-aplikar niya kung unsa yang nabasa sa pulong sa Dios. Amen? Human, sunod nga iyang gibuhat sa diyang iya na kining na-aplikar, to teach it in Israel statutes and judgment. Iya pagyud kining gitudlo. Karon nga buntag ang title sa mensahe, A Prepared Heart. A Prepared Heart. Ang andam, ang naandam nga kasing-kasing. When we say prepared, that's past tense, no? Humana. Ang naandam na nga kasing-kasing. Kristohanon, you cannot have a prepared heart unless you make preparations. Di yun na, maandam imong kasing-kasing, gawas lang kung ikaw mangandam. Amen? Importante nga andamon ang kasing-kasing nato. Ezra, nakita na to, he had a prepared heart. A prepared heart does not comes voluntarily. A prepared heart comes because of preparations. Pangandaman nato ni. Amen? Nganong nakasimba man ka karon, ganinang buntag, nangandam ka. No? Naligo ka, nag-ilis ka, mianhi ka sa simbahan. Siguro ang uban, kagahapon pa lang, nagplano na, ugma, musimba ta. Siguro kagabi, namlansa na, kani suoton ni ugma. A prepared heart. Importante gyud Kristohanon nga andamon nato ang atong kasing-kasing. Amen? Sa kinabuhi sa Kristohanon, ang problema nganong maadto ta sa tentasyon, ang problema nganong mabira ta sa yawa, ang problema kay dili or wala nato naandam ang atong kasing-kasing. Pero kung imo bitong naandam na imong kasing-kasing, Domingo sa buntag na mo adto si mga pre. Kuyog ta pre. Birthday taron. May ngayon ka, salamat sa imbitasyon pre, pero naandam na akong kasing-kasing nga musimba ko karon. Sabado pa lang daan sa gabi nana sa mga una-una musimba ko ugma. Amen? Prepared heart. Kristohanon, 3 things. Tulo ka butang. Sa kinabuhi ni Ezra, no? 3 things. A prepared heart. Una nga butang, dinha sa verse number 10, sa atong gibasa, the Bible says, Ezra 7:10, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Number one, seeking the word of God. A prepared heart, ang andam nga kasing-kasing, mangita gyud sa pulong sa Dios. Amen?
Ang rason nga nung wa ka nangita sa pulong sa Dios kay dili andam imong kasing-kasing. Kaya kung andam mga itong kasing-kasing, mangita gid sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, pagkaon sa espirituhanon nga kinabuhi. Amen? Ang atong lawas, kung di ni makakaon, mo reklamo ni. Pag abot og alas 9, nga wa pa kay pamahaw, ang imong tiyan mo dagook na na. Ang atong spiritual life, sige ra siguro nagdagook, pero atong ginapasagdan. Kay wa tay pagpakabana sa espirituhanon nga kinabuhi. Ginasiguro nato atong lawas, ginasiguro nato ang atong unod. Pero ang spiritual life ato nang napasagdan. Kristohanon, importante ang atong lawas. Importante usab ang atong espiritu. Amen? The Bible says, ang rason nga nung matintal ta, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ang espiritu gusto, pero ang lawas nato unsa? Puyang. Ang lawas nato luya. Gusto ta mo adtog simbahan, pero wa ka nakaadtog simbahan. Unsa hinungdan? Ang lawas luya. Kristohanon, sa atong kinabuhi, ang andam nga kasing-kasing, mangita sa pulong sa Dios. Mangita gyud og simbahan. Pero dili ka andam, dili ka gyud mangita sa pulong sa Dios. Joshua, no? Prepared his heart to seek the law of the Lord. Okay ra sa uban nga dili makasimba, okay ra sa uban nga dili makabasa sa Biblia, apan Kristohanon, importante gyud kaayo nga andamon nato ang atong kasing-kasing sa pagpangita sa pulong sa Dios. Ngano man, Jeremiah 17 verse 9, common verse, may tungod sa kasing-kasing. Jeremiah 17 verse number 9. Nganong kinahanglan man ta mangandam? Ang rason mao ni Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ingon sa Biblia, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang. Kristohanon, dapat ta mangandam kaya atong kasing-kasing yun sa Biblia unsa? Malimbungon. Ang atong kasing-kasing bugoy-bugoy dahil ni. Ang atong kasing-kasing marama dahil ni. Ang atong kasing-kasing tikasan dahil ni. Malimbungon labaw sa tanang butang. Busa kinahanglan ato ni siyang andamon. Amen? Asa nato ni andamon? Sa pagpangita sa pulong sa Dios. Labi na sa mga nabautismuhan na kagahapon, no? Jome, Badyoyong, si London, si Karen. Importante gyud sa kinabuhi sa Kristohanon. Mapuyo og magkinabuhi sa bagong kinabuhi nga inig kabuntag mangita gyud sa Biblia. Kay mao ni ang pagkaon sa espirituhanon nga kinabuhi, no? Basa gyud sa pulong sa Dios og di gyud mo tubo. Ang bata bitaw kung di na nimo pakanon, mudako ba na? Mudako manggali na inutil, malnourished. Pero saktong pagkaon, saktong gatas. Makita din mong bata, gasinaw-sinaw lang ba ang panit, no? Kani nga bata, sakto ning pagkaon. No? Sa tuwa Kristohanon, seeking the word of God. Ang atong spiritual life, pakanon nato ning tarong. Manitag simbahan ini Domingo, napagyoy Miyerkules, napagyoy Biyernes, makakaon og sakto. Himsog. Maayo ang tubo sa kinabuhi sa Kristohanon. Seeking the word of God. Don't let it slip. Okay ra na, di ta kabasa karon. Tiyaw, dili okay. Gikinahanglan gid nato ang pulong sa Dios, no? Kinabuhi sa Kristohanon ang pulong sa Dios. Joshua chapter 1 verse 8, that is a common verse. Diin ang pulong sa Dios nagaingon, this book of the law shalt not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kristohanon, you will never be prosperous. You will never be successful in life, whether in job or in business, kung dili nimo pangitaon ang pulong sa Dios. Ingon sa Biblia, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein what? Day
and night. Kabalumon sa isaad sa Ginoo, kung imong pamalandungan adlaw o gabi, for then thou shalt make thy way prosperous. And then thou shalt have good success. Ang Dios nagsaad og prosperity. Ang Dios nagsaad og success upon reading His Word. Amen? Magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Ang Dios nagsaad og prosperity. Ang Dios nagsaad og success. Basta i-meditate nato ni day and night. Si Ezra, seeking the Word of God. Amen? Nangita gyud siya sa pulong sa Dios. Og tungod kay gihimo kini ni Ezra, nakita usab nato, malampuson siya. He even accomplished building the temple. You know why? He prepared his heart to seek the law of the Lord. Naba kay ambition? Naba kay tinguha? Naba kay goal sa imong kinabuhi? Mahimo nga makabuot nimo kini kung ikaw gapangita sa pulong sa Dios. Amen? Seeking the Word of God. Pangitaon gyud nato ang pulong sa Dios. Kristohanon, importante gyud ang pulong sa Dios. Ha? Dili ra nimo abot sa tuwa. Ato gyud ning pangitaon. Dili sa simbahan mawalihan ka. Dili sa simbahan mabadlong ka. Sa inyong balay, naani didto, naay Biblia, pangitaa. Amen? Susiha ang pulong sa Dios. Gani Psalms 119 verse 11. Sige nga sa Biblia, Psalms 119 verse 11. Common magid nga verse. Psalms 119 verse number 11. Ingon pa sa pulong sa Dios. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Nindot yun kaayo nga magbasa ka sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, gitaguan nako sa akong kasing-kasing aron ako dili makasala batok kanimo. Basta kay gabasa ka sa pulong sa Dios, gapamalandong ka sa pulong sa Dios, ingon sa Biblia, di ka makasala batok sa Dios. Pastor, makasala ra gihapon ko. Kabalumon sa rason, kay wa ka gapamalandong sa pulong sa Dios. Pero kung gapamalandong ka sa pulong sa Dios, ingon sa Biblia, dili ka makasala batok kaniya. Mo nang importante gyud nga magbasa sa pulong sa Dios. Importante gyud pangitaon gyud nato ang pulong sa Dios. So sama ra gud ni sa atong lawas. Pa atong lawas, alas 12 na man pa man ko manwali sa paso. Sakit naman akong tiyan. Mo na imong lawas mangita gyud ang pagkaon. So sama usab ang atong spiritual life. Amen? Ang atong espirituhanon nga kinabuhi, gikinahanglan gyud niya ang pulong sa Dios. So Kristohanon, ang andam na nga kasing-kasing mangita sa pulong sa Dios. Kung wa ka nangita sa pulong sa Dios, kabalo kon sa hinungdan, kay dili andam imong kasing-kasing. Busa gikinahanglan nga andamon. Amen? Andamon nato atong kasing-kasing nga mangita gyud ta sa pulong sa Dios. Kristohanon, kung naatay pulong sa Dios, ingon sa Biblia, dili kita makasala batok kaniya. Sa Ezra chapter 7, balik ta verse number 10, ingon sa pulong sa Dios. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it. A prepared heart, seeking the word of God. And number 2, notice, and to do it, submitting to the word of God. Una, seeking the word of God. Ikaduha, submitting to the word of God. Unsa nang word nga submitting? Magpailalom, mag-submit, magpasakop. Amen? Magpasakop sa pulong sa Dios. Si Ezra, pagbasa niya, pagkakita niya, giunsa niya? And to do it. Giunsa niya? Iyang gibuhat. Amen? Usay igo na ta mo basa. Ingon sa doktor, inumon ning tambal 3 times a day. Basa nimo. Instruction sa doktor 3 times a day. Inom ka, buntag. Pagkaudto, di lang sa, o na. Pagkagabi awa may sakit, di lang sa, ugma na po. Atagan ka sa doktor, usually, isa ka semana ng tambal.
Di ba? Kung magpa-check up ka, sa kasemana, hatagan kag tambal para sa ubo. Pero kita gahit ang ulo. Mutumar lang ta, uy. Wala may sakit ang ulo, di ko ni tumaron. Pero supposed to be, sana kasemana straight imong tumaron, magsakit magsadili para maayo na siya completely. No? Ingon sa pulong sa Ginoo, Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it. Yahag yung gibuhat, Kristohanon. Dili lang kay iyang gipangita ang pulong sa Dios, nagpasakop pa gyud siya sa pulong sa Dios. Amen. Ang pulong nga submit meaning to go under the authority of someone. That's submission. To go under the authority of someone. And the authority that a Christian should go under is the authority of God's word. Amen? Dili authority ni pastor. Authority sa pulong sa Ginoo. Pastor, nganong mundang man ko ginom. Ako man ang katungod. Yes, imuhan ng katungod nga mag-inom ka. At the same time, ingon sa pulong sa Ginoo, ang palahubog dili makasulod sa gingarian sa Dios. Ako ba din yung pulong? Pulong man sa Dios na nasultian eh. Willing ba ka magpailalom ani? Kung magpailalom ka ni, mausab imong kinabuhi. Pero kung mo rebuild ka sa pulong sa Ginoo, guba gyud imong kinabuhi. Maguba, madaot gyud ang kinabuhi sa tao kung mo rebuild sa pulong sa Ginoo. Submitting to the word of God. Amen? Pasakop ta. Pailalom ta kung unsay gisulti sa pulong sa Dios. Si Ezra nagpailalom siya sa pulong sa Dios. No? Pailalom ta. Usahay, sakit kayo ang wali. Masuko ta sa pastor nga nagwali. Mao gyud na tendency, no? Masuko sa pastor. Di na mo simba, wa man klaro na pastor ya, birahan man tali na. Pero Kristohanon, mag-remind ko sa inyo, ang akong giwali pulong sa Dios. Ang akong giwali na anak dinhi. Kung wa pa inom dinhi sa Biblia, di ko muwalig inom. Pero naaman sa Biblia, ako ginang iwali. Amen? Ug dili lang kana, daghan pa. Nga angay na to iwali. No? The Bible says, to teach the counsel, the whole counsel of God. Itudlo ang tibuok, no? Nga tambag sa pulong sa Dios. Submitting to the word of God. Kaning submission, it's not easy. To submit, it's not easy. But let me tell you, if you submit to the word of God, it's hard. But when you do it, at the same time, it's sweet. Tamis kayo nga magpasakop ka. Lisod, pero pasakop gani, di ba? Lami kayo, gaan kayo imong paminaw, magpasakop ka sa pulong sa Dios. Ang pasakop ka sa gobyerno, sa puton ta. Labi na pag-abot ni mong divisorya, gusto ka muliko o wala, niya na ingon, no left turn. Sa muka mo na yung dagkag, no left turn, bere? Nga nagdali ta. No? Pero pasakop ta sa pulong sa Dios. Tamis kayo ang pulong sa Dios. Kristohanon, si Ezra, prepared his heart, submitting to the word of God. Nagpasakop yun. Kristohanon, usahay makarebuilde ta. Usahay makasupak ta. Pero sultihan ta ka. Si Ezra, nagmalampuson siya sa iyang kinabuhi. He became successful. Why? He submit to the word of God. Namoy mga tinguha, namoy mga gusto, namoy mga ambisyon o plano sa inyong kinabuhi. Gusto mo mahimong successful? Pasakop sa pulong sa Diyos. Amen? Pasakop ka sa pulong sa Diyos. And then ikatulo. Rigapon, Ezra, chapter 7, verse 10. Prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach in Israel statutes and judgment. O sa pagtudlo sa balaod ug hukom sa Dios. Pagtudlo, statutes, ingon sa Biblia. To teach statutes and judgment. Pagtudlo sa Israel sa tulumanon og mga paghukom. Tulumanon sa pulong sa Dios. Gitudlo ni Ezra ang paghukom sa pulong sa Dios. Kristohanon, ang atong kasing-kasing andamon nato ni. Una, seeking the word of God. Ikaduha, submitting to the word of God. Ug ikatulo, sharing
the Word of God. Sharing. Ano saan ang sharing? Pagpaambit sa pulong sa Dios. Kristohanon, ang kaluwasan nga atong naangkon perting nindota. Lami kayo ang paminaw nga nakasiguro ta nga makadto tag langit. Amen? Are you happy? Sa una wa ko'y kasiguran. Sa una way tumong, way klaro akong kinabuhi. Pero karon dili ko dato. Wa ko'y daghang kwarta. Pero naa ko'y kasiguruhan nga makadto kog langit. Kristohanon, dili ra ni diri taman. Responsibilidad nako nga itudlo usab ni. Kristohanon, ikatulo, sharing the Word of God. Seeking, submitting, then sharing. Lami kayong paminaw nga makahatag ka. Nakatisting mo na? Labi ng imong amiga, imong hatagan? Kung hatagan kay suod na ba kayo nako ni? Hatagan nako ni siyag sudan. Kristohanon, kung muhatag man kag sudan, the best nga atong ihatag sila pulong sa Dios. Labi na ang mensahe sa kaluwasan. Imong best friend, madtog impierno, unsa imong paminaw. Nya ikaw tuwa ka sa langit. Pagkasakit sa kasing-kasing. Kristohanon, sharing the Word of God. Napakay parinte, napakay mama, napakay papa. Nakasiguro ka makadto kag langit. Kumusta ang imong mga paryente? Nakasiguro ba sila? Kung dili nimo mahimo nga mo share sa ila, naara ko dire. Pwede ko muuban sa imo ha. Ako mo share sila kung dili ka maka-share sila. Imo igsuon. Kabalo ba sila? Kung mamatay sila, makaadto sila og langit? Kung wa sila kabalo, impierno gyud na sila. Sharean nato sila sa pulong sa Dios. Amen? Sharing. Prepared his heart in sharing the Word of God. Kristohanon, di yun ka makashare unless you make preparations. Today, you need to prepare your heart. Amen? At kung dili ka andam, di yun ka makapaambit sa pulong sa Dios. O importante yun, nga ipaambit na to, labaw sa tanan, ang mensahe sa kaluwasan. Amen? Kung naaman tayo ipaambit sila ha, una sa tanan, the gospel of salvation. How that Christ died for our sins and that He was buried and rose again the third day according to the scripture. O na ang pinaka-importante nga atong i-share. Lami man ang makashare ka sila kwarta kung nanginanglan sila, makashare ka sila bugas kung nanginanglan sila, makashare ka sila pagkaon. Ang pinaka-importante nga di nato kalimtan nga i-share ang mensahe sa kaluwasan. Amen? Nga nabago ang atong kinabuhi na sila usab, napon sila chance nga mabago. Kung mutuo sila maayo, kung di sila mutuo, wa tayo mahimo. Apan ang atong responsibilidad pag-share sila. The Bible says, whether they will hear or whether they will forbear, for they are a rebellious house. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, mutuo man sila, o di sila mutuo. Di na nato problema. Ang importante nga, gibuhat nato atong responsibilidad pag-share. Amen? Di yun nato mapugos ang tao. Di nato makumbinsi ang tao. Apan responsibilidad nato nga mo share. Amen? Share. Share sa pulong sa Ginoo, no? Muhatag ta sa ilaha. Ug naaman ta ihatag sa ilaha, pinaka-importante ang pulong sa Dios, ang mensahe sa kaluwasan nga atong naangkod. Ug ang pinakanindot pa gyud, libre ni. Amen? Libre. No? Ang kaluwasan, libre. Huwag pinugsanay. Ang kaluwasan, wala mo na ako gipugos, pero gisultihan mo na ako. And the Bible says, how can they hear? Yung sa pulong sa Ginoo, Book of Romans, except someone mo preach sa ilaha. Di gyud sila makadungog without a preacher. And the preacher, that's us. Amen? Kung di mo makahimo, pagwali, bisan kanina lang. Gospel tracts. Imong ihatag sa mga igsoon. Tol, palihog kog basa. Isa kadalan. Padulong sa langit. Panaylaing dalan. Isa ragid kadalan. Amen? Juan 14:6, si Jesus maingon, ako mao ang dalan. Relihiyon,
dili na mo'y dalan. Baptist, di na mo'y dalan. Si Jesus ang dalan padulong sa langit. Ang Baptist, dili ni dalan. Pero kita, gatudlo ta sa matuod nga dalan. Amen? Nga si Jesus. Ang tinuod nga dalan padulong sa langit. Mao ni ang pinaka-importante nga atong i-share sa tibuok natong kinabuhi Kristohanon. Kung naaman tayo ipaambit, walay lain. Ipaambit na to ang maayong balita sa kaluwasan. Dako kaayo nga pagmahay sa akong kinabuhi, ang akong gimahayan, ako'y mga amigo nga namatay, nawa na ko sila na sharean. Umana, di na ko makashare. Tuwa na to sila impyerno. Karon, samtang buhi pa ang imong kaila, ang imong amigo, ngawa ni mga sharean, bisan hatagan na lang nimo sa mensahe sa kaluwasan. Amen? Tunulan na lang nimo niyo. Gospel tracts, daganta gospel tracts pre. Isa kadalan. Kung di sila maminaw, wa tayo mahimo. You know what? Paul said, I cease not to preach night and day. And at the end, ingon ni Apostle Paul, I am free from the blood of all men. Wa na ko'y tulubagon ang mga tawhana. Kung minto sila, luwa sila. Wa sila mutuo, wa na ko'y problema. Basta kay mi-share ko sa pulong sa Diyos. Kristohanon, that's our job. Sharing the Word of God. Amen? Ang pagpaambit sa pulong sa Diyos. Use your Facebook. Use your Messenger. Instead, gamiton ni mo binuang, i-post ni mo dito. Only one way to heaven. Jesus is the way. How to get saved? Number 1, repentance toward God. Number 2, faith toward our Lord Jesus Christ. Katulo, dawata si Jesus nga mong manluluwas. Pero siguro di ka makashare, anak. Ambot nga nung di ka makashare, anak. No? Ibutang niyo mo sa mong wall. Use your Facebook. Ang uban, daghang kay gipang share ito, mga binuang. Atong i-share, kulong sa Ginoo. Kada adlaw, mag-post ka, bersikulo, diya sa mong Facebook. Butang niyo mo ito. Juan 3:16, ang Diyos na higugma pag-ayo sa kalibutan. Amen? Pero, maulaw ta. Ngano ikaulaw man nato ang atong manluluwas. Wa gani na naulaw ang uban diya mag-share og binuang, kita pa at i-share kamatuoran. Amen? Butang nimo ito sa imong wall. Read your Bible. Pero ayaw pud magbutang tog read your Bible nya ikaw wa ka nagbasa. Ulaw pud na, no? Meditate therein day and night. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kristohanon, kinahanglan nato mangandam. Andamon nato atong kasing-kasing, amen? Sa pagpangita sa pulong sa Dios, pagpasakop sa pulong sa Dios, o pag-share sa pulong sa Dios. 3 S's na mangandam ta sa atong kasing-kasing. Seeking the Word of God, submitting to the Word of God, and sharing the Word of God. Kristohanon, di gyud ka makasik, di gyud ka makasubmit, o di gyud ka makashare. You'll never do this straight without preparation. We need to prepare our heart. So, stand. Tindog ta, mag-awit ta one song. Tanada dyan. Tuburan sa panalangin. Tuburan sa panalangin. Awito na to ni. Tuburan sa panalangin. Nasi Faith dia. Joy na dia. Tuburan. Ulay mo piano. Atong awiton. Tuburan. Ready? Awit. Tuburan sa panalangin. Sa pag-awit manduhi, sa kaluoy mo nga dayon,
sa pagdaigatagan ka. Tudloy sa alawit, sa pagdayeg kang Jesus, imong gugma man nga hingpit, maoy gugmang. Last verse, number 3. Utang ko di gyud hitungnan, nakatabang grasya mo, imong di pabugto nga kanako naghigot. Hilig ko sa paghisa ug sa pagpasaylo mo, kasing-kasing ko patiki ug ang kuna na Jesus. Sabi din sa pagtindog, mag-pray ta. Dios namo nga gamhanan, nagapasalamat kami sa imong mga pulong, nagatudlo, nagapahimangno, nagapahinumdom sa among kinabuhi, Ginoo. When Ezra prepared his heart, Ginoo, he did the impossible. Building something is something big, but building a temple is something impossible. But Ezra did it because he prepared his heart. Lord, help the Christians who are here today. Help us to make preparations sa among kasing-kasing, Ginoo, to seek the law of the Lord, to do it, and to teach in Israel statutes and judgment. Ginoo, tabangi mi to seek, matagbuntag, gabi sa among kinabuhi, pangitaon namo imong pulong. Labi na sa mga bag-o gibautismuhan, Ginoo. Tabangi sila, Lord, na sila commitment diya kanimo nga mangita gyud sa imong mga pulong, o Dios. Sa wala pa na baptize, dili ni excuse kanamo. Tungod kay ang prosperity, ang success na Ginoo nagsaad basta pangitaon namo ang imong mga pulong. Og dili lang kay igo namo kini makaplagan, tabangi kami magpasakop sa imong mga pulong og mo share usab niini, Amahan. Kung naamay importante nga butang among i-share, the greatest thing to know and to share to the whole world is the dying Savior. A Savior that died on the cross. The message of the gospel, how that Christ died on the cross and that He was buried, rose again the third day, according to the scripture. Lord, akong ginampo na ang mga Kristohanon, nagyoy pagpakabana, pag-share sa imong tabangi kami, Amahan, nga kini nga iglesia, mudapit sa mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mo share sa imong pulong sa wa pa makadungog niini. Among isalig kining tanan, Ginoo, diya kanimo. O among kining lauman nga madawat, tinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayong udto sa tanan. Igsoon sa pagtuo, mayong udto, kumusta?